Basahin ko ang ating verse ngayon at isusulat ko ang ating mensahe para ang lahat ay makasunod at hindi mahirapan sa pag-unawa ng ating mensahe. Exodus chapter 20, verse 5. Ito ang sinasabi, huwag mo silang yuyukuran, isasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibuhuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. Ang mensahe natin sa umagang ito ay ang pang-anim na kalagayan ng mga taong hiwalay sa Diyos. So ang pang-anim na kalagayan ng mga taong hindi mananampalataya ng Diyos na siyang madalas o minsan lamang natin ma-emphasize sa mensahe ngayon. Kaya ang mensahe natin sa umagang ito ay ang ating spiritual inheritance. Kapag sinabing inheritance o legacy, Exodus chapter 20, verse 5. Kapag sinabing inheritance o legacy, ito ay ang pamana mo, pamana natin sa ating susunod na salinlahi, sa ating susunod na henerasyon. Nangangahulugan kapag sinabing spiritual inheritance, ito ay ang spiritual na pamana mo sa iyong mga anak. At ano nga ba ang spiritual na maipamamana mo sa ating mga anak? Alalahanin natin, kung titingnan natin ang mundo, kung titingnan mo ang nakapaligid sa iyo, lahat ng buhay ng mga tao, ang henerasyon natin ngayon, even the younger generations, meaning to say, our next generation, they are failing. Sila ay nabibigo. Saan bigo ang henerasyon natin ngayon at ang susunod pang henerasyon kung ikaw ay magpapatuloy sa pagiging bigo? Saan nga ba bigo ang mga tao ngayon? Unang-una, ang tao ay bigo na maunawaan ang God's principle of creation. Ang mga tao sa panahon natin ngayon, sila ay bigo na maunawaan ang prinsipyo ng pagkakalikha ng Diyos. Kung titingnan natin ang lahat ng nilalang ng Diyos, maging ito man ay bata, matanda, lahat ito ay may purpose o layunin ang Diyos. Kung titingnan natin, na lagi nating itinuturo sa ating mga anak ang prinsipyo ng pagkakalikha ng Diyos, halimbawa sa ating, o nakikita natin sa mundo, ang prinsipyo ng pagkakalikha ng Diyos sa puno, sila ay dapat na mabuhay sa lupa. Ganon din ang mga isda sa tubig. Sila ay dapat na mabuhay sa tubig. Ngunit ang tao, bigo na maunawaan kung ano ang layunin ng pagkakalikha ng Diyos sa kanila. Ano nga ba ang layunin ng pagkakalikha ng Diyos sa tao? Sapagkat ang tao, hindi niya maunawaan kung bakit siya nilikha ng Diyos. Lalahanin natin ang puno, maging ang isda. Kapag yan ay inialis mo sa source ng kanyang buhay, kahit nabigyan mo yan ng kayamanan sa mundong ito, yan ay mamamatay pa rin. Kahit na ang isda o ang puno, sabitan mo ng mga alahas, bigyan mo ng maraming pera, ngunit kung siya ay nahiwalay sa kanyang source ng buhay, yan ay mamamatay pa rin. Ngunit alalahanin mo, ang tao, nilikha ng Diyos
Genesis chapter 1, verse 27, na larawan ng Diyos, kaimahe ng Diyos, ibinigay ng Diyos ang kanyang imahe, ang kanyang espiritu sa layuning ikaw ay mabuhay kasama ang Diyos. Ito ang source ng life ng tao. Yan ang pinanggagalingan ng buhay ng tao. Sa layuning nilikha ng Diyos ang tao, sa layuning ikaw ay mabuhay kasama ang Diyos. Na bagamat makamtan mo ang lahat ng kayamanan sa mundong ito, mayaman o mahirap, matalino o konting talino lang, maganda o sobrang ganda, ang lahat ng bagay sa mundong ito, alalahanin mo, kahit pa ang buhay mo ay mayroong katapusan. Ang lahat ng narito ay mayroong deadline, sapagkat hindi naunawaan ng tao ang layunin ng pagkakalikha sa kanya ng Diyos. Pangalawa, bigo ang tao na maunawaan niya kung ano nga ba ang layunin ng pagkakalikha ng Diyos sa kanya. Isaiah 43, verse 7. Buksan natin ang ating mga aklat sa Isaiah chapter 43, verse 7. Aking babasahin, pakinggan ninyo. Chapter 43, verse 7, ito ang sinasabi, sila ang aking bayan na aking nilalang upang ako'y bigyan ng karangalan. Ito ang sinasabi ni Yahweh, na ang kanyang mga nilikha sila ng Diyos. To worship God. Ito ang layunin ng Diyos ng pagkakalikha niya. Living, being with God is worshiping God. Na ang pamumuhay kasama ang Diyos, it is worshiping God. Ang pamumuhay, bit-bit ang salita ng Diyos is worshiping God. Ngunit, alalahanin mo, kung titingnan natin ang paligid natin ngayon, at kung oobserbahan mo ang ating mga kabataan sa panahon ngayon, they are living a self-centered life. Lahat pinupunan, lahat pinuprovide, lahat pinagsisikapan, pag-aaral man yan o pagtatrabaho to satisfy your personal needs without thinking your spiritual needs. Ito ang naging buhay ng tao. Masatisfied lang ang ating physical na pangangailangan, ngunit kinalimutan ng tao that they must live being with God. Kaya nga, karamihan sa mga tao ngayon, hindi nila priority ang worship. Alalahanin ng bawat isa sa atin, church was built, chosen, called by God. Sila ay pinili, tinawag ng Diyos. We are the holy nation ng Diyos. Sa layunin, ano ang misyon ng simbahan? To enjoy worship. To enjoy living with God. To prioritize worship, meaning to say, lagi na natin pinaulit-ulit, worship is not an optional. Hindi ito option mo na kapag masama ang pakiramdam mo, hindi ako mag-worship. Worship is not based on your emotion. Ang worship ay hindi nakabase sa iyong emosyon, sa estado, kalagayan ng buhay mo, na kapag may problema sa loob ng pamilya, hindi mo na ka mag-worship. Na kapag may hindi maganda na nangyayari, kaysa naman magkasala pa ako sa loob ng simbahan, hindi mo na ako mag-worship. Alalahanin ng bawat isa sa atin, leaders of the church, deacons and deaconess, even missionary ng simbahan, remnants, you are called by God, established, chosen by God, to restore the true essence of worship. Kaya nga, kahit si Cain, nung siya ay sumamba sa Diyos, nag-alay siya ng kanyang handog sa Diyos, ngunit walang true essence
ng Kristong pangako ng Diyos. Ano ang ginawa ng Diyos sa kanyang handog? Hindi siya kinalugdan ng Diyos. Hindi natuwa ang Diyos sa kanya at naging bunga nito, si Cain ay nagkasala sa Diyos. Ngunit ikaw, Church of God, pinili ka ng Diyos, tinawag ka ng Diyos, sa layuning maunawaan mo na ikaw ay nilikha ng Diyos to worship God. Meaning to say, ikaw ay nilikha ng Diyos sa layunin, sambahin ang Diyos, mabuhay kasama ang Diyos. And this is the reason bakit ibinigay niya sa iyo ang Espiritu ng Diyos at ikaw ay tinawag niyang tao, kaimahe ng Diyos. Ito ang dapat na maunawaan ng bawat isa. Ngunit dahil sa fundamental na problema ng tao, espiritual na problema ng tao, ang tao ay nagkasala sa Diyos. At ngayon, ito yung pinakamalaking usapin sa panahon natin ngayon. Ito dapat ang pamana natin sa ating susunod na henerasyon. You teach your children to worship God properly. Nang sa gayon, maunawaan ng mga bata that they must live being with God. And they must enjoy living their life being with God. Ngunit, ano na ngayon ang pamana ng tao sa ating mga susunod na henerasyon? What is the spiritual legacy na iniwan ng tao from generation to generation at sa mga susunod pang henerasyon? Una, alalahanin natin, nung si Eva at si Adan, nung sila ay nagkasala sa Diyos, everyone, lahat ng tao, na descendant ni Adan at ni Eva, lahat sila ay pinamanahan ng espiritual na pamana. Ano yun? Ano yung ipinamana sa atin ng ating mga ninuno? First, Genesis chapter 3, verse 29. Ano yung ipinamana sa atin ng ating ninuno na si Eva at si Adan? Una, being separated from God. Nung si Eva at si Adan, nung sila ay nagkasala, pinalaya sila ng Diyos sa halamanan. Nangangahulugan na ang kanilang espiritu ay namatay, kaya nga pinalaya sila sa halamanan ng Diyos, sa halamanan ng Eden, because the Garden of Eden ay para lamang sa mga anak ng Diyos na may espiritu, imahe ng Diyos. And since they are spiritually dead, nagkasala sila sa Diyos, ito ang ipinamana nila. Lahat ng isinilang sa labas ng halamanan ng Eden, lahat ng isinilang after ni Adan, they are all separated from God. Ito yung pamana na ibinigay ng ating mga ninuno sa lahat ng tao at sa susunod pang henerasyon. At ang pamanang ito ay patuloy na umiiral hanggang sa panahon natin ngayon. Because it is spiritual problem. Ito ang ipinamana nila sa atin. Pangalawa, Psalms chapter 51, verse 5. O Aklat ng Awit, chapter 51, verse 5. Nakikinig pa ba ang ating mga kabataan? Aklat ng Awit, chapter 51, verse 5, aking babasahin. Ako'y masama na buhat ng isilang, makasalanan na ng ako'y iluwal. Uulitin ko sa mga hindi nakarinig. Verse 5, ako'y masama na buhat ng isilang, makasalanan na ng ako'y iluwal. Grabe naman magbintang ang Diyos. Grabe naman magbintang ang Diyos. Anong sabi ng Diyos?
Ako'y masama na, buhat ng isilang. Makasalanan na nang ako'y luwal. Kung iisipin natin, ano ba ang kasalanan ng mga batang ito? Na sila ay nasa sinapupunan pa lang ng kanilang ina, God looked at them. Tinitingnan sila ng Diyos bilang makasalanan. Nang sila ay iluwal, anong sabi sa kanila ng Diyos? Masama ka na. Ano ba ang problema ng tao? Ano ba ang problema ng mga sanggol? Tingnan sila ng Diyos bilang makasalanan. Roma chapter 6 o Roma chapter 3 verse 23. Ano sinasabi? For all have sinned and fall short of the glory of God, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat o nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. There's no exemption. Walang exemption. Kahit pa ang mga batang maliliit, they are not exempted sa kasalanan ng pagiging hiwalay sa Diyos. At ang kasalanang pagiging hiwalay sa Diyos, ang kasalanan sa lahat ng kasalanan, because you are living outside the purpose of God. Ikaw ay namumuhay sa labas ng layunin ng pagkakalikha sa iyo ng Diyos. Ang layuning mabuhay kasama ang Diyos. Kaya nga, ano sinasabi ng Diyos? Ang lahat ay nagkasala at ang kasalanang ito ng pagiging hiwalay sa Diyos ang siyang ipinamana sa atin ng ating ninuno na si Eva at si Adan. Nangangahulugan na ang lahat ng tao, kahit pa ang mga batang maliliit, they have this spiritual problem na sila ay hiwalay sa Diyos. Sila ay alipin ng kasalanan na siyang nagbubunga ng kamatayan. Ito ang kasalanan na mayroon ng tao. Ito ang pamana na ibinigay sa atin ng tao. Pangatlo, what is the spiritual legacy na mayroon ang lahat ng tao? John 8:44. Ano ang sinasabi sa aklat ng Juan chapter 8 verse 44? Sila ay naging anak ng diablo. Nangangahulugan, since we are separated from God, tayo ay naging alipin ng kasalanan at ng kamatayan, tayo ngayon ay tinatawag na mga anak ng diablo. Paki-assist ito sila, please. Ito, ang pamana na mayroon ng bawat isa sa atin, sapagkat tayong lahat ay sinilang na buhay pagkatapos na magkasala si Eva at si Adan. Ibig sabihin, ito ay ang ating fundamental na problema. Kapag sinabing fundamental na problema, nangangahulugan na ito ang pinakaugat, pinagmulan ng ating problema. Problema man yan sa pisikal, problemang mental, ang lahat ng yan, dito nagsimula ang iyong problema. Ikaw ay hiwalay sa Diyos, at dahil ikaw ay hiwalay sa Diyos, ikaw ay alipin ng kasalanan na nagbubunga ng kamatayan, sapagkat ang tao ay naging anak ng diablo. Ito ang dahilan kung bakit kinakailangang paalisin ng Diyos ang tao sa halamanan ng Eden kung nasaan ang presensya ng Diyos at mamuhay bilang mga nilalang sa ilalim ng sumpa ng Diyos. At itong fundamental na problemang ito ang siyang nagdadala ng curses, disaster sa buhay ng tao. Kaya nga ang naging resulta ng kasalanang ito sa buhay ng tao?
muli balikan natin Genesis chapter 3, verse 16 to 19. Aking babasahin. Genesis chapter 3, verse 16, ito ang sinasabi. Ang babae na may ito ang sinabi, sa pagbubuntis mo'y hirap ang daranasin, at sa panganganak sakit ay titiisin ang asawang lalaki yung nanasain, pasasakop ka sa kanya at siya mong susundin. Verse 17, ito naman ang sinabi ng Diyos kay Adan. Dahil nakinig ka sa iyong asawa, nang iyong kainin ang ipinagbawal kong bunga. Dahil dito yung sinusumpa ko ang lupa. Sinumpa ng Diyos ang lupa kung saan ka galing at kung ano ang tinitirahan mo ngayon. Sinusumpa ko ang lupa sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo'y magmumula. Ibig sabihin, hindi ka lang basta-basta gagawa ng iyong pagkain. Kung saan sa loob ng halamanan ng Eden, God provided everything sapagkat nilikha ng Diyos ang lahat para ma-enjoy ng tao. Ngunit nung ang tao ay nagkasala sa Diyos, anong sabi? Sinumpa ng Diyos ang lupa sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo'y magmumula. Verse 18, mga damo at tinik ang iyong aanihin, halaman sa gubat ang iyong kakainin. Sa pagod at pawis pagkain mo'y manggagaling, maghihirap ka hanggang sa malibing, dahil sa alabok doon ka nang galing sa lupang alabok ay babalik ka rin. Anong sinasabi ng Diyos? Maghihirap ka sa pagod at pawis, pagkain mo'y manggagaling. Kaya nga karamihan sa mga tao ngayon, they complain, ang hirap ng buhay. Kapag hindi ka nagtrabaho, walang pagkain. Kapag hindi ka nagsikap, ang hirap ng buhay. Well, kahit magsikap ka, kahit makapagtapos ka ng pag-aaral, kahit na yumaman ka, anong sumpa ng Diyos sa tao? Sa pagod at pawis, pagkain mo'y manggagaling. At ang kahirapang ito ay umiiral hanggang sa panahon natin ngayon. At ang kahirapang ito ang siyang maipapasa mo pa sa susunod na henerasyon. Because ang lahat ng tao ay nabubuhay sa ilalim ng fundamental spiritual na problema na ipinamana sa atin ng ating mga ninuno at maipamamana natin sa ating mga anak. Anong sinasabi ng Diyos? Dahil sa alabok doon ka nang galing, sa lupang alabok ay babalik ka rin. Death is part of God's curse. Ito ay sumpa ng Diyos na dahil namatay ang iyong espiritu, lumabas ka sa layunin ng Diyos ang pagkakalikha niya sa iyo. Binigay ng Diyos ang sumpa sa tao, iyon ay ang kamatayan. Kaya nga ang kamatayan, walang pinipiling edad yan. Hindi mo pwedeng sabihin na bata pa siya, matagal pa siya. Ay matanda na siya, malapit na siya. Lahat ng tao, sa pagsilang pa lang, ikaw ay nakatakda ng mamatay. Ibig sabihin, you are kandidato ka sa tinatawag na kamatayan na sumpa ng Diyos. Sapagkat lumabas ka sa layunin o yung prinsipyo ng pagkakalikha ng Diyos. Alalahanin mo, ang tao, they must live being with God. Sapagkat ito ang buhay nila. Ngunit, ano ang isinaksak ng Diablo sa kaisipan ng tao? Magiging parang Diyos ka. Na siyang hinangad din ni Satanas noon, kaya nga, inihulog siya ng Diyos sa kalangitan. Ibinagsak siya ng Diyos, pinalaya siya ng Diyos sa kalangitan, at ang kaisipang ito, ang isinaksak ng Diablo sa kaisipan ng tao, you will become like God. Kaya nga, kung ano ang nangyari kay Satanas sa kalangitan, siya man din ang nangyari sa tao sa halamanan ng Eden. Ito, ang pamanang sumpa ng tao sa mga susunod pang henerasyon. Lahat ng isinilang, you are living under this fundamental problem. At ano ang resulta? Kamatayan. Pangalawa,
What is the result? O ano ang resulta ng pagiging hiwalay sa Diyos? Ang tao ngayon ay namumuhay sa ilalim ng sumpa ng Diyos. We are living under the cursed life dahil sa kasalanang fundamental na mayroon ang tao. Kaya nga sinasabi ng Diyos sa Genesis chapter 1 verse 2, ito ang naging buhay ng tao. Ano ang naging buhay ng tao? Babasahin ko, ang lupa ay walang hugis o anyo, dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Ano ang naging buhay ng tao? Una, ang tao ay namuhay sa ilalim ng kadiliman. Kaya nga, Efeso chapter 2, verse 1 to 2, ano ang sinasabi ng Diyos? Uli, buksan natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Efeso. Chapter 2, verse 1 and 2. Babasahin ko, noong una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan, sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid, ang Espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Meaning to say, ang tao ay namuhay na patay, spiritual. Ang tao ay namuhay bilang alipin ng kadiliman. Ito ang naging buhay ng tao. Kaya nga, sa 2 Corinthians chapter 4, verse 4, ano ang sinasabi ng Diyos? Sa 2 Korinto chapter 4, verse 4, ito ang sinasabi, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Anong ginawa o ano ang naging buhay ng tao sa ilalim ng pamumuhay sa kadiliman? They are spiritually blind. Binulag sila ng Diablo na siyang naghahari sa mundong ito upang hindi nila makita ang kaluwalhatian ng Diyos sa pamagitan ni Jesucristo na siyang imahe ng Diyos. Kaya nga, itong naging buhay ng tao. Nung sila ay dumanas ng iba't ibang kahirapan, ano ang ginagawa ng mga tao ngayon? Efeso chapter 2, verse 2, anong sinasabi? They are living sa tinatawag na masamang takbo ng sanlibutan ito. Sapagkat ang tao ay namumuhay sa ilalim ng kadiliman, sinusunod nila ang masamang takbo ng sanlibutan ito. At ano ang mayroon sa sanlibutan ito? Alalahanin mo, ito ang sikat na umiiral sa mga tao ngayon. Ang tao ay namumuhay, sumusunod sa kultura, tradisyon, custom, o yung mga nakagawian na ng tao. Ang tao ay sumusunod sa kultura, sa tradisyon na itinuturo pamana ng ating mga ninuno at mga nakaugalian na mga turo natin ngayon. Kung titingnan nga natin, sa lumang tipan, pinapasunod ng Diyos o pinapagawa ng Diyos sa mga tao ang iba't ibang pista. Meron nga namang pista. Diba? Halimbawa, pista ng Pasko, Passover, ngunit ang lahat ng yan ay nakasentro sa Kristo na pangako, tipan ng Diyos. Ngunit ano yung pista na ginagawa ngayon ng mga tao? Pista ng iba't ibang Diyos. Kaya nga, anong ginawa ng Diyos? Sinumpa ng Diyos ang tao. Ano
Ano ang layunin ng Diyos? Ang pinakamahalagang utos ng Diyos, sambahin mo ang Diyos. Hindi sa pamagitan ng kahit na anumang larawan. Ano sinasabi ng Diyos sa Juan chapter 4, verse 24? Sambahin mo ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. At ano ang katotohanan na ibinibigay sa atin ng Diyos? Tanging ang Kristo. Ito yung katotohanan na ibinigay sa atin ng Diyos. Sapagkat ang Kristo lamang ang siyang ibinigay ng Diyos upang ikaw ay magkaroon ng kaligtasan sa problemang ito. Kaya nung sinasabi ng Diyos, sambahin mo ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. At ang katotohanan ito ay makikita mo lamang sa pamagitan ni Heso Kristo. Anong sabi ni Heso Kristo? John chapter 14, verse 6. Ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamagitan ko. Hindi ka makapupunta sa Ama kung ikaw ay gagawa lamang ng mabuti. Okay na yan. Nagsimba ako, bawas kasalanan. Hindi makakarating ang kahit na sino man sa Ama, sa Diyos, kung hindi ka dadaan kay Kristo na siyang sinasabi. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Buhay na inaasam ng lahat ng tao. Ngunit ito, ang masamang takbo ng mundong ito na sinusunod natin. Sikat na sikat ngayong Disyembre. Ano yung celebration na mayroon ng mundo? Buong mundo ngayong December. Anong meron? Pasko. Di ba? Ang month na ito, ang buwan na ito, sineselebrate natin ang Christmas. Pero, sa katotohanan ng buhay, paano i-celebrate ng mga tao ang Christmas? Christmas is all about family, even Sundays. It is family day. Well, Sunday, it's Lord's Day. Hindi naman family day. Even Christmas comes from the word Christ. Mass. Anong ibig sabihin ng Mass? It comes from a Latin word meaning to say worship. Worship Christ. Sambahin mo ang Kristo. Litin natin. Christmas comes from the word Christ. Mass meaning to say worship. Sambahin mo ang Kristo. You don't celebrate Christmas with your family happy together na nagsasaya kagaya ng pagsasaya ng mundong hindi nakakaunawa kung ano nga ba ang Pasko. And you celebrate culturally. Sineselebrate natin ang Pasko sa pamagitan ng kulturang nauna na natin sinunod. Hindi ito tungkol sa paghahappy-happy lang. Ngunit ang Pasko, you celebrate it with the true essence of Christmas, and that is Christ. You celebrate sapagkat ibinigay ng Diyos ang kaligtasan nang ang Diyos ay nagkatawang tao. At ito ang sineselebrate natin. Ang unang method ng Diyos ng pagtupad niya sa pangako ng kaligtasan nang ang Diyos ay nagkatawang tao, isinilang sa pamagitan ng binhi ng babae, sa pamagitan ng isang birhen. Ito na ang sineselebrate natin. Ilang taon tayong nagsaselebrate ng Pasko, Church of God. Ilang taon tayong nagsaselebrate ng Pasko na sarado ang church. Ilang taon tayong nagsaselebrate ng Pasko sa labas ng simbahan. Lalahanin mo, Christmas, hindi yan paghahappy-happy lang. But you live inside Christ. You celebrate sapagkat ibinigay ng Diyos ang kaligtasan sa pamagitan ng kapanganakan ng ipinangakong Kristo para ikaw ay bigyan niya ng buhay sapagkat nauna ka nang namatay. Ito ang layunin ng Pasko. Kaya nga,
Alam niyo ba, nung in-announce ko nung Wednesday, na tayo ay magkakaroon ng worship sa Pasko. Hindi ko alam kung ilan ang nalungkot ang mga damdamin. Mayroon akong Christmas party. We celebrate, destroy the culture of this world. Ngunit, alalahanin mo, destroying the culture of this world is destroying the kingdom of Satanas sa buhay mo, destroying the kingdom of Satan sa pamilya mo, destroying the culture ng mundong ito na patuloy na sinusunod ng karamihan sa ngayon without the essence of Christ, living your life outside ng presensya ng Diyos. Ang lahat ng yan ay patungo sa tinatawag na kamatayan. Kaya nga, ngayon, magkaroon tayo ng tamang pananaw. Naalisin natin ang kultura na sinusunod ng mundong ito. Ngunit, patuloy nating alalahanin kung ano nga ba ang layunin ng Diyos ng pagkakalikala sa iyo. You go back dun sa fundamental na kaisipan na ang Kristo ang siyang dapat na sinusunod at sinasamba ng bawat isa. Pangatlo na pala. Formless life. O pamumuhay sa labas ng layunin ng Diyos. Pangatlo, emptiness. Ito ang buhay na mayroon tayo na ipinamana sa atin ng ating mga ninuno nang tayo ay nahiwalay sa Diyos, nang tayo ay naging alipin ng kasalanan at ng kamatayan, tayo ay naging anak ng Diablo at ito ang resulta. Tayo ay namumuhay, sinusunod ang masamang takbo ng mundong ito. Kaya nga basahin natin ang Mateo chapter 12, verse 44 to 45. Kung babasahin mo, anong sinasabi dito sa buhay ng tao? Mateo chapter 12. Aking babasahin, pakinggan ninyo. Verse 44. Kapag ang masamang espiritu, verse 43, kapag ang masamang espiritu ay lumabas mula sa isang tao, siya'y gumagala sa mga lupaing tigang upang maghanap ng mapaghihingahan. Kung wala itong matagpuan, ay sinasabi sa sarili, babalik ako sa tahanang aking pinanggalingan. Pagbalik niya at makita itong walang laman, malinis at maayos, aalis muna siya, magsasama pa ng 7 espiritong mas masama pa kaysa kanya at papasok sila at maninirahan doon dahil dito ang kanyang magiging kalagayan ay mas masama pa kaysa dati. Kung ang tao ay patuloy na mamuhay sa tigang, empty, walang laman, walang naninirahang Kristo, anong sinasabi ng masamang espiritong ito? Papasok ako, babalik siya, at siya ay maninirahan kasama ang 7 espiritong mas masama pa kaysa dati. Kaya anong mangyayari sa taong ito? Mas magiging masama pa ang kanyang kalagayan kaysa dati. Kaya sinasabi ng Diyos, ganyan ang mangyayari sa masamang lahing ito. Namumuhay ng walang kaayusan, empty, tigang, walang laman. Ngunit ang tumanggap ng kaligtasan mula kay Jesucristo, ano ang sinasabi niya? Hindi mo ba nalalaman na ikaw ay templo ng Diyos at ang Diyos ay naninirahan sa iyo? Ngunit kung walang Diyos na naninirahan, walang Espiritu na naninirahan sa iyo, ano ang babalik sa iyo at ano ang maninirahan sa taong iyon? Ang masamang Espiritu. At ang buhay niya ay mas magiging masahol pa kaysa dati. Kaya nga, ang tao ay mayroong tinatawag na 6 states of non-believers. O
o anim na kalagayan ng mga taong hindi sumasampalataya sa Diyos. Una, ito ay ang pagiging anak ng Diablo dahil siya ay anak ng Diablo. Pangalawa, siya ay alipin ng Diablo. Ang sinasabi sa John 8:44, ang Diablo ang iyong ama at kung ano ang iyong ginagawa, iyon ang nais ng Diablo. Kung ano ang ginagawa mo, iyon ang kalooban ng Diablo. Pangatlo, ang tao ngayon ay naghihirap sa pisikal na kahirapan, iba't ibang kasakitan, nakamamatay man o hindi, nagagamot man o hindi. Kaya nga, kahit na may doktor, kung titingnan nyo, obserbahan nyo ang mundo, kahit na may doktor, ilan na ang nadiskubre o ilan na ang nagawa nilang gamot sa iba't ibang kasakitan. Ngunit huminto ba ang kasakitan ng tao? Huminto ba ang pagtanda ng tao? Natigil ba ang kamatayan ng tao? Hindi ba rin naman? Kahit na magagaling ang mga doktor, walang makapipigil sa sumpa ng Diyos, sa sumpa ng kamatayan at kahirapan. Maging sa pisikal na problema, iba't ibang kasakitan, iba't ibang kahirapan, maging sa mental na problema. Bagamat, may doktor sa mental na kahirapan, mental na kasakitan, psychologist, ngunit, naunawaan ba nila at naipapaliwanag ba nila kung saan nanggagaling ang iba't ibang kasakitang ito? Walang makapagpapaliwanag. At walang nakakapagpatigil sa sumpa ng Diyos sapagkat hindi ito nasusolusyonan. Mayroon pa rin fundamental na problema ang tao. At hanggang ngayon, ang problemang ito ang siyang patuloy na maipamamana mo sa iyong mga anak. Kaya nga, ang dapat na ginagawa ng bawat isa sa atin? Do the mission na ibinigay sa iyo ng Diyos. And that is the mission. Ano yung mission na ibinigay sa iyo ng Diyos? Teach. Kaya nga, binigyan ka ng Diyos ng commission na gawin mong disipulo ang lahat ng bansa. Turuan ninyo sila. Turuan nyo ang inyong mga remnants na maging disipulo ni Kristo. Ano ang hinahanap ng Diyos? Hindi naghahanap ang Diyos ng ligaw na kululuwa sa labas para makinig ng salita ng Diyos. Ano ang hinahanap ng Diyos? Hinahanap ng Diyos ang disipulo kung sino ang patuloy na makapagre-restore ng salita ng Diyos, patuloy na makapagbabahagi ng tipan ng Diyos na tanging si Kristo lamang. Hindi naghahanap ng Diyos o hindi naghahanap ang Diyos ng church member lang. Kaya hindi ka tinawag ng Diyos to become church member lang. Be a disciple of Christ. Kasi yan ang pagkakatawag sa iyo ng Diyos. Alalahanin mo, parents, alalahanin mo, ng bawat isa sa atin ay mayroong spiritual legacy sa ating mga anak. Yes, even kasakitan, that is curse, na maipamamana mo sa iyong mga anak. And the more you follow the ways of this world, the more you are leading the younger generations to hell. Ito ang alalahanin mo. Kaya nga, sa iyong mga asawa, sa inyong mag-asawa, kinakailangang maputol ang sumpa na maipamamana mo sa iyong mga anak. Na the more na sinusunod nyo ang inyong mga asawa sa walang kapananampalataya sa Diyos, hindi mo napipigilan ang sumpa na siyang magdudulot nito sa buhay ng iyong mga anak. You stand firm for the gospel. Hindi tayo nag-stand para sa ating pamilya. Hindi tayo nag-stand para lang buo ang ating pamilya o buo ang ating asawa. You stand for the gospel. Sapagkat kahit na okay ang iyong pamilya, ngunit hindi okay itong fundamental problem mo, spiritual curses, ay patuloy na dadaloy sa iyong mga anak. Kaya nga tinawag ka ng Diyos to become deacons of this church, to become missionary of this church. Tinawag ka as a remnant to destroy
yung kapangyarihan ng diablo na patuloy na umiiral, na ipinamamana ng lahat ng henerasyon hanggang sa kapanahunan natin ngayon. And the more you follow the ways of this world, ang iba't ibang kulturang ito, you are leading your children, you are leading the next generation into hell. Sa walang hanggang kahirapan, sa ilalim ng sumpa ng Diyos, pamumuhay sa ilalim ng kadiliman. Ito ang pagkakatawag sa iyo ng Diyos. Kaya dapat tayo ay magkaroon ng tamang pananaw. Even though you do your best for your children, kahit na gawin mo, ibigay mo ang pinaka-best mo para mabuhay ng maayos ang iyong mga anak, you cannot block the curses na mga pamamana mo sa iyong mga anak. Hindi mo mahahadlangan ang kamatayan sa iyong anak sapagkat sila ay nasa ilalim ng sumpa ng Diyos. At sa paano paraan ito mapuputol, ituro mo ang tipan ng Diyos, ang Kristo na siyang magpapalaya sa iyo mula sa espiritual na sumpang ito dulot ng pagkahiwalay natin sa Diyos. Nawa, ang bawat isa ay hindi lamang naghihintay kung anong oras matatapos ang pagsamba natin. Ngunit, alalahanin ng bawat isa, panghawakan mo ang tipan ng Diyos na ito na siyang magpapalaya sa iyo mula sa kapangyarihan ng diablo. Tayo ay manalangin. Let us pray. Panginoon, salamat sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa inyong salita, sa kapahayagan ng inyong mensahe na kami, Panginoon, ay nahiwalay sa Diyos. Kami ay napasailalim sa kapangyarihan ng kasalanan at ng kamatayan. At kami, Panginoon, ay naging mga anak ng diablo. Salamat, Panginoon, sa kaparaanan ng inyong pagliligtas sa amin ang ipadala ninyo ang Kristo na sa pamagitan ng kanyang kamatayan at ng muling pagkabuhay kami ay pinalaya ninyo mula sa kapangyarihan ni Satanas na siyang nagdulot sa amin ng kahirapan sa mundo ito. Dalangin namin, Panginoon, na sa pamagitan ng inyong banal na Espiritu Santo ay patuloy na turuan ninyo kami at gabayan ninyo kami, Panginoon, at sa gayon ay patuloy naming mapanghawakan ang mensahe, ang tipan ng inyong salita. At ito, Panginoon, ang siyang maging kalakasan namin to destroy the kingdom of Satan sa aming buhay at sa aming mga anak at sa aming mga susunod na henerasyon. Pagpalain niyo ang bawat isa, ito pong lahat ay namin sa tanong pangalan ni Jesus. Amen.